Walang ina ang naghahangad ng masama para sa kanyang anak. Nagiging dragon o leon ang mga ina sa tuwing napapahamak o inaabuso ang kanilang anak. Handa nilang ialay ang sarili para lang mailigtas ang mga anak sa anumang peligro o sakuna. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Pabio, nabuhat sa bayan ng Benito. At naglakas loob po akong sumulat upang ipabatid ang aking karanasan. Hingil sa aking nobya, pati na rin sa parati niyang ibinibigay na dinuguan na niluluto ng kanyang inang si Aling Cynthia. Binatilyo pa lang ako at labis akong nahumaling sa mga magagandang babae. Naimpluwensyahan pa ako ng mga kaibigan ko at kasagsagan ng pambababae ko at pakikipaglaro ng apoy. Kahit anong pangaral ng mga magulang ko ay walang epekto yun sa akin. Kung sino-sinong babae ang nagiging kasintahan ko na ibinabalandra sa aking mga barkada at para lamang akong nagpapalit ng damit. Ayaw na sana akong pag-aralin ng aking ama sa pangamba na makabuntis ako. Pero dahil sa magaling, masikap at masipag akong mag-aral ay napapanatili kong matataas ang aking mga nota sa paaralan. Kaso ang hindi ko talaga makontrol ay ang labis na pagkahumaling ko sa mga babae. At kapag nagsawa na ako ay ganoon na lang kadali para sa akin ang magpalit ng panibagong nobya. Pinatapos naman ako sa pag-aaral sa sekundarya ng aking mga magulang. Pero hindi na nila ako pinag-aral sa kolehiyo kahit mayroon silang malaking ipon na pera. Ayaw na nila akong pag-aralin at baka daw makadisgrasya ako ng babae. At magsilbing aral daw sana yon para magtino ako. Medyo nahirapan ako pero naisipan ko na rin na maghanap buhay. Umi-extra ako bilang kargador sa palengke. Kung minsan naman ay sumasama ako sa laot para mangisda o magtanim ng palay sa bukid. Wala akong maayos na trabaho dahil hindi ako nakatapos sa kolehiyo. Kaya malabong makakuha ako ng permanenteng trabaho at malaking sahod. Sa tagal-tagal ko sa pag-i-extra ng trabaho ay nagbago ang pananaw ko sa buhay. Nagpakatino ako at tinigil ko na ang pambababae. Nakita ng mga magulang ko ang aking pagbabago at naisip nila na mukha daw nagmamature na akong mag-isip. Kinausap ko sila at sinabi kong tutulong ako sa kanila sa mga gastusin namin sa bahay. Suhestyon ng tatay ko na magtungo ako sa kapatid nito na nagtatrabaho sa isang malaking pagawaan ng mga bag at sapatos sa syudad. Magpatulong daw ako na maipasok sa trabaho. Kaso ay hindi ako sumunod sa kanya. Ayokong umalis at mas pinili ko pang magtrabaho sa aming bayan para makasama ko pa ang aking mga magulang. Nag-iisa akong anak. Kung aalis pa ako ay wala silang makakatuwang sa paghahanap buhay. Kinakatakot ko pa na baka dapuan sila ng sakit ay walang mag-aabyad sa kanila. Wala rin naman silang nagawa sa desisyon ko at hinayaan na lamang nila ako sa gusto kong mangyari. Nanatili akong walang nobya at binawas-bawasan ko na rin ang pagsama sa aking mga kabarkada. Kaso ay hindi ko inaasahang tatamaan ako ng pag-ibig at magseseryoso sa isang babae. Taong 1990. Nasa 18 taong gulang na ako noong mga panahong yon nang makilala ko si Carolina. Nakilala ko siya noong mga panahong dumaan ang kapinsan kong si Walter sa aming bahay, kasama ang kanyang kaibigan. Naisipan ni Walter na isama ako sa bukid, kasama ang isa pa niyang kaibigan, para naman daw malibang ako. Wala naman akong trabaho noon. May ilang kilometro din ang layo ng bukid buhat sa aming bahay. Naglakad-lakad kami dahil gusto ko rin namang makalanghap ng sariwang hangin at makakilala ng ibang tao. Natuwa ako pati si Walter at matagal-tagal pa ang oras na magkakakwentuhan kami kasama ang kanyang kaibigan. Malayo-layo na rin ang nilakad naming tatlo nang makasalubong namin ang isang magandang dalaga na may bitbit na basket na walang laman. Napahinto ako sa paglalakad at natigilan ako habang pinagmamasda ng dalaga. Sa unang pagkakataon ay mukhang nahumaling ako sa kagandahan at kahinhinan nito.
Maya-maya ay walang kagatol-gatol kong inilahad ang aking mga kamay at nagpakilala ako sa dalaga. Medyo nahiya pa ako sa kanya dahil hindi na ako katulad ng dati na presko at magaling mambola. Subalit nagulat ako noong tinanggap ng dalaga ang aking mga kamay at magiliw itong nakipagkilala sa akin. Siya si Carolina. Isa siyang dayuhan sa aming lugar kasama ang kanyang pamilya. At sa pagkakaalam ko ay mahilig magluto ang kanyang ina na si Aling Cynthia. Madalas nitong niluluto ang dinuguan na maaga nitong binibenta sa buong bayan bago pa mag-umaga sa araw-araw. Matapos naming magkakilala ay nagpaalam na siya sa akin. Noong makauwi ako sa aming bahay ay napasadahan kong ikwento sa aking magulang ang tungkol sa nakilala kong dalaga. Napakunot ang noo ng nanay ko at nasabi niya na hindi pamilyar ang pangalan ng babae. Pero kung makikilala niya ang mga magulang nito ay posibleng malaman niya ang pinagmulan nito. Kaso binalaan niya ako na huwag magtangkang manligaw sa mga babae sa aming bayan at baka mapahamak ako, lalo pat dayuhan ito. At isa pa, hindi niya nakikilala ang mga residente na posibleng magdala sa akin ng tiyak na kamatayan. Makahulugan ang mga sinabi ng nanay ko, kaya hindi ko maiwasang magtanong. Noong mag-umpisang magkwento ang nanay ko ay saka palang naging malinaw sa akin ang lahat. Halo-halo na pala ang mga kababalaghan sa aming bayan. Karamihan ng mga dayo at mga tao doon ay mambabarang, manlalason, mangkukulam, at ang iba pa sa kanila ay mga aswang. Kaya madalas ay nag-iingat ang mga residente sa mga taong kanilang nakakaaway dahil tiyak na hindi sila sasantuhin ng mga nilalang sa lugar na yon. Lumipas ang ilang araw at naririnig ko sa mga kwentuhan ng ilan sa mga kapitbahay naming lalaki ay nahuhumaling din kay Carolina. Nakikita pala nila itong namamasyal. At kung minsan ay napapadaan pa sa ilang kabahayan malapit sa amin. Sa totoo lang ay magandang babae si Carolina. Mestisa at kung iisipin ay kutis mayaman at malayo sa pagiging mahirap ang kanyang kabuuan. Kaya marahil maraming lalaki ang nanliligaw at nagkakagusto sa kanya. Pero hindi ako nagbabagal-bagal. Nanligaw din ako pero hindi niya ako pinabibisita sa kanilang bahay dahil istrikto daw ang magulang niya at piling-piling manliligaw lamang niya ang nakakasundo ng mga ito. Hinayaan ko na lang na magligawan kami sa may batuhan o di kaya ay sa kalsada. Ang mahalaga ay naipagtapat ko sa kanya ang aking nararamdaman. Isang araw ay pinagtapat niya sa akin na prinangka na niya ang kanyang mga manliligaw. Lahat daw sila ay maginoo at matsatsaga, kaso ay wala sa kanila ang lalaking napupusuan niya. Mas pinili niya ako sa kanilang lahat. Paliwanag niya sa akin ay matyaga, masipag at mapagmahal ako, kaya ako ang minahal niya. Kaya naman ganoon na lang ang pasasalamat ko sa kanya noong tanggapin niya ang pag-ibig ko. Parati niya akong binibigyan ng pang-ulam na dinuguan na luto ng kanyang ina. Sa totoo lang ay masarap talaga ang pagkakaluto sa dinuguan. Malapot ang sabaw at puno ng karne. Kaya lang napapaisip ako kung paano nagkaroon ng karning baboy sa araw-araw ang kanyang ina. Kaya naman nagawa kong magtanong kay Carolina. Paliwanag niya sa akin na mayroong supplier ng karne ang kanyang ina kaya naman hindi ito nauubusan ng karne sa araw-araw. Mabili daw ang dinuguan nito dahil malapot at malambot ang mga karne. Hinahanap-hanap daw yun ng kanyang mga suki at hindi sila nagsasawa sa pagbili nito kahit araw-araw pa siyang nagbibenta. Minsan ko pang pinatikim ang mga magulang ko subalit hindi sila kumakain ng dinuguan. Binalaan ako ng nanay ko na patakan ko daw muna ng kalamansi ang dinuguan bago ko kainin at baka daw lamang loob ng tao ang kinakain ko at hindi karning baboy. Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang kaya sinabihan ko ang nanay ko na wag maniwala sa mga kwentong barbero. Hindi aswang si Carolina at ligtas naman ang dinuguang niluluto ni Aling Cynthia. Hindi na lang nagsalita ang nanay ko kaya nagpatuloy na lang ako sa pagkain ng dinuguan. May mga pagkakataon na napapadalas ang pagsakit ng aking ulo. Kung minsan naman ay nahihilo ako.
Iniisip ko na baka dulot yun ng pabago-bagong panahon, kaya hindi ko na lang pinansin. Nawawala rin naman makalipas ang ilang minuto. Isang araw ay nagawi ako sa bahay ni Walter at inabutan ko sila ng kaibigan niyang si Ryan na abala sa paggigitara. Tumigil sila sa pagkita sa akin. Kinukumusta ako ni Walter at tinanong kung anong balita sa akin. Matagal na daw akong hindi bumibisita sa kanya. Mukhang abalang-abala daw ako sa panliligaw kay Carolina. Napangiti ako at sinabing magkasintahan na kami. Ikinuwento ko sa kanila lahat ng mga nangyari at nabanggit ko din sa kanila ang mga kakaibang naobserbahan ko kay Carolina. Katulad na lamang ng pagbabawal niya sa akin na pumunta sa kanilang bahay dahil istrikto ang mga magulang niya. Pero nagtataka ako kung bakit parati akong pinapadalhan ng ulam na dinuguan ni Aling Cynthia na kanyang ina. Napaisip sina Walter at Ryan. Suhestyon nila sa akin na ipakilala ko daw sa mga magulang ko si Carolina upang makilatis nilang mabuti at pagkatapos ay magpilit akong makarating sa bahay nito para makilala ko ang kanyang pamilya. Napapansin daw nila na madalas na namamasyal si Carolina sa bayan. Pero may pagkamisteryosa ito kaya naiisip nila na baka mayroon itong sikreto na ayaw nitong mabunyag. Marami na daw silang naririnig ukol sa pagpatay ng mga aswang sa aming lugar. Kaya maaaring konektado daw yun sa mga dayuhang nagagawi sa amin at hindi daw nakapagtatakang aswang ang pamilya ni Carolina. Bumuelta ako at sinabing hindi aswang si Carolina. Kaso ay nangatwiran si Ryan. Kung wala daw talagang tinatago ang nobya ko ay bakit ayaw nitong pabisitahin ako sa kanila kahit magkasintahan na kami. At saka mukhang pabor sa akin ang ina nito dahil pinapadalhan ako ng dinuguan. Tumahimik ako at bahagyang napaisip. Pinayuhan ako ni Walter na kilalanin ko munang mabuti ang aking kasintahan at baka magsisi ako sa bandang huli. Hindi rin naman ako nagtagal sa bahay ni Walter at umalis na din ako. Lumipas ang ilang araw ay ipinakilala ko si Carolina sa aking mga magulang. Pero ramdam ko na parang mabigat ang loob sa kanya ng nanay ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko na tanungin siya kung bakit parang hindi siya masayang nakilala si Carolina. Pero imbis na sagutin ako, ay hindi niya pinansin ang katanungan ko. Bagkus ay pinayuhan niya akong maging maingat at alerto sa lahat ng bagay. Dagdag pa niya na maraming naglipa ng mga dayuhan sa aming lugar. Kaya wag akong basta-basta tumanggap ng anumang iniaalok na pagkain galing sa mga hindi ko kakilala. Inakala ko na doon matatapos ang usapan namin subalit hindi pala. Nagtungo ako sa kwarto ng nanay ko at may kinuha siyang maliit na kahon. Lumapit siya sa akin at binuksan sa harapan ko ang kahon. Nasorpresa naman ako nang tumambad sa harapan ko ang isang antigo subalit magandang kwintas. Nahalina ako doon lalo pat binigay sa akin ni Nanay Ellen ang kwintas. Nabanggit niya na ang kwintas ay namana pa niya kay Lola Shali at binigyan niya nito ng proteksyon mula sa pagkabata. Kaya binilinan niya akong ingatan ko ang kwintas dahil ito ang makapagbibigay sa akin ng proteksyon laban sa masasamang banta at kapahamakan. Buong puso kong tinanggap ang kwintas at sinuot sa aking leeg. Lumipas pa ang ilang minuto ay narinig ko ang boses ni Aling Sara sa labas ng aming bahay. Pinatawag niya ang pangalan ng nanay ko. Naisip ko na magbabalita na naman siya dito ng kismis ukol sa kaganapan sa aming bayan. Siya ang numero 1 tagapagbalita sa amin, pati sa mga kapitbahay namin, ukol sa iba't ibang nangyayari sa bayan. Agad naman siyang pinagbuksan ng nanay ko at nakita ko ang labis na pag-aalala sa mukha ni Aling Sara. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at inilahad niya sa nanay ko ang masamang balita. Ayon sa kwento niya, may umuugong na usap-usapan na may kumakalat na aswang at sa nagdaang gabi ay natagpo ang laslas ang leeg at butas ang tiyan ni Mang Norman, na kilala bilang lasenggo sa bayan. Hati ang paniniwala ng otoridad. Inisip nila na kagagawan yun marahil ng nakaalita ng matanda sa inuman subalit taliwas yun sa teorya ng mga residente. Ang mga kalmot at sugat pati na rin ang butas sa tiyan ni Mang Norman ay posibleng nagmula sa matalas na bagay na hindi kayang magawa ng kutsilyo o anumang sandata.
kung hindi buhat sa kuko ng mabangis na hayop at hindi rin nalalayo sa nilalang ng dilim. Kaya pinag-iingat ang lahat dahil paniguradong maghahasik pa rin ng lagimang naturang nilalang sa kanilang lugar. Sa puntong yun ay naisip kong makipagkita kay Carolina upang mabigyan siya ng babala para na din sa kaligtasan niya. Kaya naman nagpaalam na muna ako sa aking ina at nabanggit ko sa kanya na makikipagkita ako sa aking kasintahan. Hindi siya nagsalita at matagal niya akong pinagmasdan ng makahulugang mga tingin. Hindi ko alam kung anong gusto niyang sabihin subalit hindi na ako nag-aksaya ng oras para alamin pa yon. Kaya dumiretso na ako sa paglabas sa aming bahay. Nagdire-diretso ako sa paglalakad habang tinatahak ang daan. Nagkita kami sa may batuhan sa paborito naming tagpuan ni Carolina at doon ay inilahad ko sa kanya ang naganap sa bayan. Sa sobrang pag-aalala ko sa pwedeng mangyari sa kanya dahil medyo may kalayuan ang bahay niya at tinanggal ko ang kwintas sa aking leeg at pinasuot ko sa kanya, tanda ng aking pagmamahal. Natuwa siya at nahalina sa kagandahan nito. Ipinangako niya sa akin na pakakaingatan niya ang kwintas katulad ng pagpapahalaga niya sa akin. Pagkarinig ko ay nakahinga ako ng maluwag at ganoon na lang ang kagalakan sa puso ko. Hindi rin nagtagal at nagpaalam na sa akin si Carolina. Kinakailangan na niyang makauwi sa kanilang bahay dahil tiyak na may maiuutos sa kanya ang mga magulang niya. Dahil siya ang panganay at nasa kanya ang maraming responsibilidad sa kanilang bahay. Inalok ko siyang ihatid sa bahay nila. Pero tumanggi siya at nabanggit niya na kaya niyang umuwi sa kanilang bahay. Ipinangako niya sa mga susunod na araw siya babawi sa akin at saka na siya magpapahatid sa akin para maipakilala sa kanyang mga magulang. Hindi nagtagal ay may ibinigay siyang maliit na sisidlan na naglalaman ng kalulutong dinuguan. Kainin ko daw kaagad ang dinuguan pagkabalik ko sa aming bahay. Masarap daw yun habang mainit pa. Marami daw nilutong dinuguan ng kanyang ina na pambenta sa buong bayan. Naisipan daw nitong ipagtira ako ng dinuguan. Natuwa ako dahil maalalahanin si Aling Cynthia, kaya nasasabik na rin akong makilala ito at makita ng personal. Sigurado akong magiging malapit kami sa isa't isa. Pumayag ako na hindi na ihatid si Carolina at sinikap ko siyang intindihin kung gusto man niyang umuwing mag-isa sa kanyang bahay. Niyakap ko siya ng mahigpit bago pa kami maghiwalay ng landas. Luminga-linga ako sa paligid at napansin ko na walang ibang tao maliban sa aming dalawa at medyo maghahapon na kaya minabuti ko na rin na umuwi sa aming bahay dahil ayoko namang abutan ng gabi sa labas. Naisip ko na delikado at kung magkataon ay baka masumpungan ko pa ang gumagalang nilalang ng dilim na pumapatay ng tao sa aming bayan. Mabuti na lamang at nagdala ako ng itak. Kung anumang mangyari ay mabuti ay may dala akong armas na maipanlalaban sa kung sino mang pwedeng magtangka sa aking buhay. Magtatakip silim na nang dumating ako sa aming bahay. Inabutan ko na nagkakape ang aking mga magulang. Agad na napansin ng nanay ko na hindi ko suot ang kwintas kaya mabilis kong ipinaliwanag sa kanya na ibinigay ko kay Carolina ang kwintas dahil nangangamba ako na baka may mangyari sa kanyang masama. At doon na nga ako napagalitan ng nanay ko. Pero kinalaunan ay humupa na rin ang galit niya at bigla na lang nangislap ang mga mata niya na parabang may naisip siyang magandang ideya buhat sa ginawa ko. Hindi ko na yun binigyan ng pansin at mas inisip ko pa rin ang kapakanan ni Carolina. Nakita niya na may dala akong ulam na nakalagay sa maliit na sisidlan. Sinabihan niya ako na ilagay ko sa mangkok ang ulam at balak niyang tumikim nito. Nasurpresa ako na biglang naisipan ng nanay ko na kumain ng dinuguan. Wala namang naikomento ang aking ama. Sumunod ako sa utos ng nanay ko. Kumuha ako ng mangkok sa kusina at inilagay ang dinuguan. Pagkatapos ay inilapag ko ang mangkok sa mesa. Laking gulat ko na biglang umupo sa may mesa ang nanay ko at walang ano-ano ay mayroon siyang ipinigang katas ng kalamansi sa dinuguan. Bumula ang dinuguan at nagbagong anyo na tila isang maitim at nabubulok na laman ng tao. Nagimbal ako sa aking nakita.
Kinausap ako ng nanay ko at sinabi niyang aswang si Aling Cynthia. Tama daw ang hinala niya na nangyayanggaw ito sa pamamagitan ng dinuguan. Siguradong aswang din si Carolina, kaya binantaan na ako ng nanay ko na makipaghiwalay at wag nang makikipag-usap pa kay Carolina. Wag daw akong magpabulag sa kagandahan nito. Magbibinata na daw ako at alam na ang tama at mali. Kaya magdesisyon daw ako ng matuwid at wag magpapadala sa bugso ng damdamin. Subalit ayokong maniwala na aswang si Carolina. Gusto ko pang magkaroon ng sapat na ebidensya na magpapatunay na totoong aswang nga ito. Hindi ako nakapagsalita. Gulong-gulo ang isip ko. Nagsalita pa ang nanay ko at sinabi niyang mayroon siyang mga kakilalang nayanggaw noong mga lumipas na araw. Iisa ang pinagmulan ng yanggaw at yun ay walang iba kung hindi ang dinuguang binibenta ni Aling Cynthia. Kwestiyon pa niya ako kung hindi daw ba ako nagtataka kung saan nanggagaling ang mga karne nitong sinasahog sa dinuguan sa araw-araw. Bahagya akong napatingin sa aking ina. Kahit ako ay hindi ko rin alam kung anong isasagot. Matagal niya akong tinitigan bago siya nagsalita. Mayroon daw siyang kumaring aksidenteng nakahuli kay Aling Cynthia na may daladalang malaking sako na mayroong mantsa ng dugo. Pauwi na daw ito patungo sa kanilang bahay nang biglang may nahulog na braso ng tao mula sa sako. Kaya naisip ng kumari ng aking ina na pumapatay ng tao si Aling Cynthia upang may maisahog sa kanyang dinuguan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Hindi ako nakapagsalita at halos matulala mula sa kinatatayuan ko. Pinapit ako sa balikat ng nanay ko at bumulong sa tenga ko ang aking ama. Pinaalalahanan niya ako na hindi pa huli ang lahat. Pwede pang magbago ang isip ko. Hiwalayan ko na daw si Carolina at maghanap na ako ng iba bago pa madamay ang aming angkan sa pagpatay ng mga aswang. Nanatili akong tahimik at naguluhan. Hindi na muna ako kumain. Dumiretso ako sa kwarto at nagmukmok sa magdamag. Inisip ko pa rin ang mga nangyari at kung dapat ko bang paniwalaan ang sarili ko na aswang ang pamilyang kinabibilangan ni Carolina. Nahihirapan akong mag-isip kaya hindi pa rin ako makapagdesisyon sa dapat kong gawin. Lumipas ang 2 araw at hindi kami nagkita ni Carolina. Pero mabuti na rin yun dahil mainit ang mata sa kanya ng mga magulang ko. Ayoko rin siyang mapahamak at pagmulan pa ng kaguluhan ng aming pagkikita. Sa kasunod na araw ay may nasagap na namang balita ang nanay ko buhat sa kumare niyang tsismosa na di umano ay nabiktima ang aming kamag-anak sa kabilang baryo. Napatay sa nagdaang gabi si Tio Mariano at natagpuan ang bangkay niya sa sapa kung saan nawawala ang kanyang mga lamang loob. Puno ng galos at kalmot ang kanyang katawan kaya lalong lumakas ang hinala ng marami na talagang kagagawan yun ng aswang. Nang marinig yun ng mga magulang ko ay agad kaming nagtungo sa kabilang baryo at nakipaglamay. Pagkadating namin sa kanilang bahay ay sinalubong kami ng kanyang pamilya at inalok ng lugaw. Nakakwentuhan pa namin ng mga kapinsan at tiyahin ko. Napag-alaman ko na ginabi galing sa bukid si Tio Mariano at hindi na niya nagawang umuwi noong gabing yun. Kaya naman naisipan na siyang puntahan ng kanyang mga anak na binata. Nag-aalala sila na baka may masamang nangyari dito. Napadaan sa may sapa ang magkapatid na Felipe at Reynoso nang may napansin silang bultong lumulutang sa katubigan. Lumapit sila at nagulantang sa kanilang nasaksihan. Nanindig ang balahibo nila nang makita ang bangkay ng kanilang ama. Nagsisigaw sila at humingi ng tulong sa ilang kalapit bahay sa paligid, gayon din sa mga ilang residente doon. Makalipas ang ilang minuto ay may mga lumapit sa kanilang mga tao at tumulong sa kanila upang madala ang bangkay sa kanilang bahay. Ipinagbigay alam din nila sa kapitan at mga barangay tanod ang naganap. Kaya naman ganoon na lang ang pagnanais nilang makaganti sa aswang o anumang nilalang na pumatay sa kanilang ama. Galit na galit ang magkapatid. Gusto nilang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama sa nilalang na kumitil sa buhay nito. Napasarap ang aming usapan kaya ginabi na kami bago nakapagpaalam sa mag-anak.
Pinauna ko nang umuwi ang mga magulang ko at nanatili pa ako ng ilang sandali sa lamay bago ako nakaisip na umuwi sa aming bahay. Nakipag-usap pa ako sa mga kaedad kong kapinsan at naisipan ko pang magkape bago ako tuluyang makapagpasalamat at magpaalam sa kanila. Dumaan ako sa may bahaging nyogan para mas mapadali lang ang lalakarin ko patungo sa aming bahay at hindi na ako aabutin ng hating gabi sa daan. Binaybay ko ang kasukalan ng daan at habang nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ay bigla akong nakaramdam ng matinding panlalamig ng buong katawan. Nagtirikan ng mga balahibo ko sa tigkabilang braso. Umakyat sa aking kokote ang matinding kilabot. Mayroon akong kinatatakutan na hindi ko maipaliwanag pero dumiretso pa din ako sa paglalakad dahil gusto kong makauwi sa aming bahay. Lumagpas ako sa nyugan at nasabat ko sa di kalayuan ng isang figura ng malaking baboy na kulay itim na tila may kinakain kung anong pagkain. Bahagya itong napasulyap sa akin at nakita ko ang panlilisik ng namumula nitong mga mata. Noong mga sandaling yon ay sumagi sa isip ko ang mga kwento ng magulang ko na kayang magbalat kayong mga hayop ang mga aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lamang ako nakakita ng aswang na nag-anyong baboy. Sumabog na ang buong kilabot sa aking katawan. Doon na ako tuluyang napasigaw at humingi ng saklolo sa paligid kung mayroon mang ibang tao ang makarinig sa aking boses. Kumaripas ng takbo ang malaking baboy pagkakita niya sa akin kaya umalerto ako at naisip ko na hindi yun pangkaraniwang baboy, kung hindi aswang. Kaya tinanggal ko mula sa kaluban ng itak at inihanda ko kung dambahan man ako ng malaking baboy. Subalit nang makalapit ito sa akin ay bigla siyang natigilan. Huminto siya sa paggalaw habang nakatingin sa aking mga mata. Naningkit ang mga mata ko at napadako sa gawing liig nito. Nakita ko ang kwintas na kawangis ng kwintas na ibinigay ko kay Carolina. Nagulantang ako sa aking nakita. Kumisap-kisap mata pa ako para makasigurado pero hindi ako dinadaya ng aking paningin. Yun talaga ang kwintas na ipinagkaloob ko sa aking kasintahan. Hahawakan ko na sana ang baboy ngunit mabilis itong umatras at nagmamadaling tumakbo palayo hanggang sa tumalon ito sa malayong bahagi ng kasukalan. Naglaho ito na parang bula. Dumagundong ang malakas na kaba sa dibdib ko, lalo pat napagtanto ko na ang baboy ay si Carolina, ay iisa. Sumulak ang galit at matinding kirot sa puso ko ukol sa naisip ko. Walang duda na siya ang aswang na bumibiktima sa mga residente at siya rin ang nakapatay kay Tio Mariano. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling yon hanggang sa makauwi ako sa aming bahay. Nanlumo ako. Ipinaglaban ko pa si Carolina sa aking magulang. Ang totoo pala ay kampon siya ng kadiliman. Mabuti na lamang pala at hindi ko nakain ang huling dinuguan ni Aling Cynthia. Kung hindi ay baka naging aswang na rin ako. Malinaw na sa isip ko kung bakit ayaw ni Carolina na ihatid ko siya sa kanilang bahay. Natatakot siya na mabunyag ang kanilang lihim ng kanyang pamilya at mapatay ako ng mga ito. Napansin ng nanay ko na medyo balisa ako at tila wala sa sarili. Lumapit siya sa akin at tinanong kung mayroon ba akong problema. Ipinagtapat ko sa kanya ang tungkol sa baboy na kamuntik ko nang makaengkwentro. Napaluha ako sa kanyang harapan at humingi ng tawad sa katigasan ng ulo ko. Niyakap ako ng aking ina at sinabing mabuti naman at natauhan na ako. At naisip ang mga maling desisyon ko sa buhay. Hindi pa daw huli ang lahat at pwede ko pa daw hiwalayan si Carolina. Pero may iba akong plano. Kung maghihiwalay man kami ay gusto kong maliwanagan sa lahat ng ginawa niyang panloloko at paglilihim sa akin. Kinabukasan buo na ang desisyon ko. Nagtungo ako sa lugar na pinagtatagpuan namin subalit wala siya doon. Kaya naglakas loob na akong magtungo sa kanilang bahay. Nagdala ako ng itak kung sakaling makalaban ko ang mga aswang. Mabuti at mayroon akong dalang proteksyon. Hindi pa man lang ako sumasapit sa kanilang bahay ay nasumpungan ko si Carolina sa may kakahuyan. Nakasuot siya ng bestida at wala man lang dalang kahit na ano.
Ngumiti siya sa akin at umakto pa rin ako ng normal. Nagkunwari akong masaya at gumanti rin ng ngiti sa kanya. Doon ko siya mismo kinausap at sinabi ko na hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. At makikipaghiwalay na ako sa kanya. Nagulat siya at tinanong sa akin kung anong dahilan ko. Bakit bigla na lamang akong makikipaghiwalay samantalang wala namang masamang nangyari sa aming relasyon. Pero isang bagay lamang ang sinabi ko sa kanya. Nabanggit ko na alam ko na ang sikreto niya at hindi na niya kailangang magsinungaling pa sa akin. Pagkatapos nun ay nag-umpisa na siyang umiyak pero tinagasan ko ang loob ko. Humarap ako sa kanya at tinanong ko siya na kaya ba ayaw niya akong papuntahin sa kanilang bahay ay dahil ayaw niyang malaman ko na aswang ang kanyang pamilya. Tumugon siya at sinabing ayaw niya akong patayin ng pamilya niya. Kaya iniiwas niya akong makarating sa bahay nila. Hindi pa rin ako nagpakita ng awa sa kanya. Tinanong ko pa siya kung balak akong yang gawin ng kanyang ina. Kaya panayang padala nito ng dinuguan sa akin. Humihikbi si Carolina at hindi niya ako sinagot pero alam ko na ang kasagutan doon. Sinabi ko pa sa kanya na kaya siguro siya namamasyal sa bayan sa araw-araw ay para makahanap ng bibiktimahing iaalay sa kanyang ina na gagamitin sa pagsahog sa dinuguan. Doon na mismo pa ulit-ulit na humingi ng tawad sa akin si Carolina habang patuloy na tumatangis. Inis na inis ako sa kanya pati sa aking sarili. Iniwanan ko siya sa may kakahuyan at hindi ko na siya nilingon pa. Masakit din sa akin ang mamatayan ng kamag-anak at ayoko rin ipagpatuloy ang relasyon namin kung ang isa sa amin ay kampon ng kadiliman at pumapatay ng ibang tao. Mahal ko si Carolina pero hindi na magbabago ang isip ko. Ayokong dumating ang araw na maubos ang aming angkan at dire-diretso pa din akong nagpapakamartir sa pakikipagrelasyon ko sa kanya. Tinatawag niya ang aking pangalan habang humihingi ng tawad pero hindi ko magawang tumingin sa kanya. Naririnig ko pa na kaya lamang siya naglihimay dahil labis ang pagmamahal niya sa akin. Inaamin niya na siya ang baboy na nakita ko sa nagdaang gabi. Hindi siya umatake dahil mas malakas pa rin ang pagmamahal niya sa akin at hindi niya ako kayang saktan at patayin. Kaya minabuti na lang niyang umatras at umalis. Hindi ko na matagalan ng mga sandaling yon. Para akong sinampal ng katotohanan. Nasaktan ako at naisip ko na lumakad sa pabalik sa daan. Hindi ko maitayo ang matinding kalungkutan. Lumuluha akong umuwi sa aming bahay. Ipinaalam ko sa aking mga magulang na nakipaghiwalay na ako kay Carolina. Humanga sila sa tibay at katatagan ko. Nararapat lamang daw ang aking ginawa. Profesional pa nga daw ang ginawa ko. Baka daw kung ibang lalaki ang nakipaghiwalay, ay posibleng patayin pa nito ang nobyang aswang. Sa buong maghapon ay hindi na ako naglalabas ng bahay. Nagkulong ako sa aking silid tulugan na masama ang loob. Lumalabas lamang ako kapag nakakaramdam ako ng gutom at pagkatapos ay bumabalik na ulit ako sa kwarto. Nawalan ako ng gana sa buhay. Ilang araw akong nagmukmok sa aming bahay bago ako nahikayat ng aking mga magulang na lumabas ng bahay. Nagagawa pa akong sunduin ng mga kapinsan ko para makagala sa labas ng bahay. Napilitan na din ako dahil patuloy lamang akong nalulumbay sa tuwing sumasagi sa isip ko ang mga alaala namin ni Carolina. Malaki ang naging utang na loob ko sa aking pamilya at mga kamag-anak upang makabangon akong muli at makalimutan ang pag-ibig ko kay Carolina. Lumipas pa ang isang linggo ay nabalitaan ko na lamang sa aming kapitbahay na natagpuan ang bangkay ni Carolina sa may kakahuyan na puno ng pasa at galos ang kanyang katawan. Wala naman siyang anumang matinding sugat kaya hindi malaman ng kanyang mga magulang kung anong ikinamatay niya. Pero madalas itong umuungol at sumasakit ang tiyan, gayon din ang buong katawan. Pero nananatiling suot nito ang kwintas hanggang sa kamatayan. Bigla akong nakonsensya dahil kahit hanggang kamatayan ay iningatan pa rin niya ang kwintas na ibinigay ko sa kanya. Binalak kong magtungo sa kanilang bahay subalit pinigilan ako ng nanay ko at nasindak ako sa hindi ko inaasahang revelasyon niya sa akin. Matagal na pala niyang pinaghihinala ang aswang si Carolina
dahil minsan siyang nakasabat ng malaking baboy sa paanan ng bundok at nasugatan niya ang bahaging paa nito na nagtugma noong isama ko si Carolina sa aming bahay. At napansin ng nanay ko na papilay-pilay ito at may malaki itong sugat sa paa. Kaya lalong umigting ang galit niya nang mamatay si Tio Mariano. Naisip ng nanay ko ang kwintas na ibinigay ko kay Carolina. Ginamitan niya yun ng orasyon upang makulam si Carolina at matiyak ang mabilisan nitong kamatayan upang hindi na ito makapambiktima at tuluyang mawala sa landas ko. Masakit sa akin ang mga isiniwalat ng lihim ng nanay ko, kaya naisipan ko na maglayas at magtungo sa isa pa naming kamag-anak dahil hindi ko kinaya ang mga ginawa ng nanay ko kay Carolina. Kahit malaki ang kasalanan sa akin ni Carolina ay mas brutal pa pala ang ginawa sa kanya ng aking ina. Ngunit pinaliwanagan ako ni Tia Rosario na isa sa mga kapatid ng tatay ko. Sinabi niyang nagawa lamang yun ng nanay ko dahil sa matinding pagmamahal sa akin at pinagtanggol lamang niya ang aming pamilya laban sa mga aswang. Kung hindi daw yun ginawa ng nanay ko ay siguradong nahawa na ako ng mga aswang at posibleng pumapatay na din ako ng mga inosenteng tao. Nag-isip-isip ako. Marahil ay may punto si Tia Rosario at hindi ako dapat magtanim ng galit o hinanakit sa aking ina. Ginawa lang niya ang kanyang responsibilidad upang maprotektahan kami sa masasamang balak ng mga aswang. Kaya naman makalipas ang ilang linggo ay bumalik na din ako sa aming bahay at nagkapatawaran na din kami ng aking ina. Nangako ako sa kanya na sisikapin ko na sundin ang mga tagubilin niya, pero kinontra niya ang mga sinabi ko. Pinaalalahanan niya ako na wag panay salita ang pairalin. Kailangan akong kumilos. Kung maaari ay wag daw akong magpadala sa bugso ng damdamin at gamitin ko ang kokote ko, lalo na sa mga mabibigat na sitwasyon. Kaya naman simula noon ay natuto na ako sa mga kinikilos ko at binibitawan kong salita sa araw-araw. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.